at sa kanilang pagnganga. Oh, Luna, Arian, andyan na pala kayo. San ba kayo natulog kagabi? Siya nga pala, may mga bisita tayo. Uwi ka ng ginang sa dalawang dalaga. Nga pala mga iho, ano nga palang mga pangalan nyo? Tanong naman nito sa kanila. Mga kabagis, umpisan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Ako si Bagwis. At ako naman ho si Dakila. Pagpapakilala ng dalawa, namuntik pang nalaglag yung kanin sa bunganga ni Dakila. At taga doon ho kami sa baryo malapit sa Aplaya, kung saan ho tayo unang nagkita. Bagwis at Dakila. Mga kapatid ko nga pala, sina Luna at Arian. Pagpapakilala ng ginang na kapatid pala ng mga dalagang yon. Hi. Nakangiting batis sa kanila ng mga dalaga. Agad namang tumayo nun ang dalawa sa pagkakaupo at agad na inabot ang kanilang mga kamay sa dalaga. Nag-aapura pa nga sila. Magandang umaga din sa inyo. Kinagagalak namin kayong makilala. Magagandang binibini. Mautal-utal na wika ni Bagwis. Sa pag-abot ng mga dalagang yun sa mga kamay nila, ramdam nila ang malalambot nitong mga palad. Ngumiti lang naman sa kanila noon si Luna at Arian. Matapos yun ay nagtungo na sa silid ang dalawang dalaga at sila namang dalawa. Tinapos na ang kanilang pagkain. Napansin pa noon ni Dakila ang pagsulyap sa kanya ni Luna. Kaya bigla siyang napainom ng tubig. Kaso nga lang, bigla din siyang nasamid. Kaya napangiti sa kanya si Luna. Matapos nilang makakain, nakipagkwentuhan sila sa ginang na itago na lang natin sa pangalang Ginang Mercedes. Naitanong nila noon kung saan ba nagtungo ang mga kalalakihan sa kanilang baryo para mangaso. At naitanong din nila na kung bakit sa lugar na yun sila nakatira. Gayong base sa kanilang mga itsura ay mukhang mga taga-syudad sila. Ang mga lalaki sa baryong to, bago sumapit ang madaling araw, nagtutungo sila sa kagubatan para mangaso ng mga ligaw na hayop, gaya ng mga baboy ramo, ligaw na manok, ibon, at iba pa na kanila namang dinadala sa kabahayan para ibenta. At yung tungkol naman kung bakit dito kami naninirahan, dahil mas tahimik dito mga iho, kumpara sa bayan. Malayo sa polusyon at sariwa ang kapaligiran. Wika ng ginang. Nang marinig nila ang mga sinabi nito, doon na sila naliwanagan. Nalaman din nila nakatatayo pa lang ng mga tahanan noon at di pa masyadong konkreto ang pagkakagawa. Siya nga pala ho, Ginang Mercedes, matanong ko lang ho, pansin ko lang ho bakit ho magkaiba ang kutis nyo kaysa kay Luna at Arian? Kutis morena ho kasi kayo, tapos sila mapuputi. Magkaiba ho ba kayo ng ama? Prangkahang tanong ni Dakila. Hoy! Saway naman ni Bagwis. Okay lang. Oo, tama ka Dakila. Magkaiba nga kami ng ama. Sabi kasi ng aming ina, bago siya sumakabilang buhay, ingatan ko daw ng mabuti ang mga kapatid ko at alagaan ng maayos. Ayaw ko namang maniwala, pero sabi ni ina na anak ng engkanto si Luna at Arian sa aking ina na naging dahilan kung bakit kami lumayo kay Itay. Nasiraan kasi ng bait si Itay mula nang malaman niyang nabuntis sa ibang lalaki si ina. Yun namang sanggol na inaalagaan ko ay anak ko. Salita ng ginang. Nga pala ho, Ginang Mercedes, saan ho kayo galing kahapon nung makita namin kayo sa gubat malapit sa aming baryo? Tanong ni Bagwis.
Agad naman na sinabi ng ginang na bibili sana sila noon ng isda sa baryo nila Bagwis. Ang kaso nga lang, wala na silang naabutan ng araw na yun. Kaya naman umuwi na lang sila bago pa sila abutan ng gabi. Nabanggit din ni Ginang Mercedes na iniiwasan talaga nilang abutan ng gabi bago sila tumawid sa ilog. Dahil sa mga nilalang doong naninirahan na umaatake sa mga taong nagdaraan. Habang tumatakbo ang kanilang usapang inabot din ng ilang oras, napagpasya nilang magkaibigan na magpatuloy na sa kanilang paglalakbay patungo sa susunod na bayan. Nagpasalamat sila noon sa ginang dahil sa kagandahang loob nito na ipinakita sa kanila kahit di sila kakilala ng mga ito. Nang sandaling lilisan na sila, may tumawag naman sa kanilang mga pangalan. Bagwis, Dakila, aalis na ba kayo? Wika ng dalawang tinig. Paglingon nila, nakita nila si Luna at Arian. Oo. Kailangan kasi. Tugon ni Bagwis. Agad naman noong lumapit sa kanila ang dalawang dalaga. Nakangiti naman sila noong pinagmamasdan ng ginang sa likuran ni Luna at Arian. Ganun ba? Nga pala, heto ipinagbalot namin kayo ng pagkain para di kayo magutom sa daan. Salita ni Arian habang nakangiti. Inabot ni Arian noon ang binalot na pagkain kay Bagwis. At inabutan din ni Luna ng binalot na pagkain si Dakila. Nangangatal-ngatal naman ang kanilang mga kamay na inabot yun habang nagpapasalamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Wika nilang dalawa. Walang anuman. Sana kung magkaroon ulit kayo ng pagkakataon, bumisita sana ulit kayo dito, ha? Salita ni Luna. Sige. Aalis na kami. Salamat ulit, ha? Wika ni Bagwis na halos pagpawisan na. Sige. Mag-iingat kayo. Huling sambit ni na Arian at Luna. Pagharap nilang dalawa sa daanan, papalabas ng baryo. Tol, nilalamig ka ba? Bakit nangangatal ka? Wika ni Dakila. Anong nilalamig? Ikaw din nga dyan . Tugon ni Bagwis. Habang naglalakad sila, di maalis sa kanilang isipan ang imahe ni Luna at Ariana. Tol, babalik pa ba tayo sa baryong yon? Tanong ni Dakila. Di kasi maalis sa isip ko si Luna . Pero may bumabagabag sa isip ko. Kasi sinabi ni Ginang Mercedes na anak sila ng engkanto. Ganon din naman ako, tol . Si Arian, napakaganda niya. Ngayon ko palang naramdaman ang ganito. Ang sarap pala sa pakiramdam, no? Kapag umiibig ka na. Wala namang kaso kung anak sila ng engkanto. Ang malaga, yung nararamdaman natin para sa kanila, di ba? Tugon ni Bagwis, sabay akbay kay Dakila. Sa kanilang pag-uusap, di nila namalayan na nakarating na sila sa gitna ng kagubatan. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan nang may nakasalubong silang mga kalalakihan. May mga bitbit ang mga yung mahabang sibat at puro uling ang katawan. Nang magkasalubong sila sa daan, nagkatitigan silang lahat habang lumalagpas sa bawat isa. Ahoo! Biglang huni ng isa sa mga panauhing nakatingin sa kanila. Dahil doon, biglang napatalon si Dakila sa gulat. Ay puta na! Mabilis na wika ni Dakila, sabay takip niya sa kanyang bunganga dahil sa salitang di niya sinasadyang masabi. Nagtawanan naman noon ang mga kalalakihang yun, sabay lakad ng mga ito papalayo sa kanila. At sa palagay naman ng dalawa,
patungo yun sa baryong pinanggalingan nila. Magitlain ka pala tol eh. Patawa-tawang wika ni Bagwis kay Dakila. Asos, ikaw ba naman ang ganunin? Seryosong titig, tapos bigla kang gugulatin. Ay, muntik na akong iwanan ng kaluluwa ko ah. Tugon ni Dakila. Sa pagpapatuloy nila sa kanilang paglalakad, marami na silang natatanaw na kabayan. Hudyat na malapit na sila sa susunod na baryo sa bayan ng Punta Vedra. Hapon na ng mga oras na yun. Siguro mga bandang 3:00 na ng hapon. Nang mapatapat sila noon sa isang tindahan, na mahinga muna sila doon. May pera naman sila noon, kaya bumili muna sila ng maiinom. Nakakaramdam na rin sila noon ng gutom, kaya kinuha nila sa kanilang sisidlan ang mga binalot na pagkain na ibinigay sa kanila ni Luna at Arian. Napakasarap naman nito. Tenga ng baboy. Wika ni Bagwis. Pagkagat ni Bagwis doon, dinig na dinig nito ang pagkadurog doon dahil sa lutong. Dinarang kasi sa apoy o baga ang pagkakaluto noon, o yung tinatawag nating lechon. Aba, mukhang masarap nga yan tol ah. Ano kaya tong sa akin? Sambit ni Dakila, kasunod ng pagbukas niya ng kanyang binalot. Nang mabuksan niya ito, natulala nun si Dakila. Habang nanlalaki ang mga mata, napatingin siya ng marahan nun kay Bagwis. Oh, bakit tol? Anong problema? Tanong ni Bagwis. Tol, bakit ganun? Dismayadong wika ni Dakila. Ha? Bakit? Muling tanong ni Bagwis. Tignan mo tol. Tugon ni Dakila. Sabay pagpapakita niya ng kanyang binalot kay Bagwis. Ganun na lang ang pagtawa ni Bagwis nang makita niya sa binalot ni Dakila ang ilong at buntot ng baboy na medyo sunog-sunugin pa. Tol, mukhang ayaw ni Luna na makalimutan mo siya. Biruin mo, ipinagbalot ka pa niya. Kaso, ilong at buntot ng baboy ang ulam mo. Tawang-tawang wika ni Bagwis. Pero masarap naman yan ah. Kainin mo na. Kaysa naman magutom ka tol. Dagdag pa ni Bagwis. Habang kumakain nun si Dakila, iniisip niya na lang na karap niya si Luna para lang maubos niya ang pagkain niya. Nang matapos na sila sa pagkain, nagpahinga pa sila ng konting oras sa harap ng tindahan upang matunaw ang kanilang kinakain syempre. Nang malilom na ang paligid dahil sa nagbabadya ng lumubog ang araw, may nasipat silang mga kalalakihan na papalapit sa tindahan na kanilang kinaroroonan. At doon ay napansin nila ang pagkataranta ng alay na may-ari ng tindahan na yon. Sinilip sila nito habang bumubulong ng, "Mga iho, umalis na kayo. Baka mapagtripan pa nila kayo. At magsasara na rin ako. Mangungutong na naman ang mga yan." Wika ng alay kasabay ng pagsasara nito ng kanyang tindahan. Ngunit di nun lumisan sina Dakila at Bagwis. Hinintay nilang makalapit ang mga kalalakihang yun kung saan sila naroroon. Inosente nila yung pinagmasdan. Yung tipong walang pag-aalala kahit na alam nila ang gagawin ng mga ito, ayon nga sa alay na nakausap nila. Paglapit ng mga yun, napagtanto nilang may espiritu ng alak ang mga ito sa katawan. Halika Jing! Halika Jing! Alam mo na kung bakit kami naririto. Ibigay mo na ang dapat mong ibigay sa amin. Kundi, gigibain namin tong tindahan mo. Uwi ka ng isang mama
na medyo lasing na. Makalipas ang ilang minuto, walang naging tugon ng may-ari ng tindahang yun. Kaya naman, "Aling Kunting! Lalabas ka ba?" sigaw ng isang lalaki. "Kung ayaw mong magbigay, pwes!" Dagdag pa nun, kasabay ng paglapit ng mga ito sa tindahan. Agad naman nung napatayo si Dakila at Bagwis, sabay sabi ng, Teka lang. Di naman natatama yung gagawin nyo. Wala namang ginagawang masama sa inyo ang matanda o yung tao." Salita ni Bagwis. "Ha? Bakit? Sino ba kayo? Ha? Mga bagong salta siguro kayo dito sa aming baryo? Di nyo ba kami kilala, ha? Kami ang mga hari ng baryong to! Kung ayaw nyong wasakin namin ang tindahan na yan, baka gusto nyong kayo na lang ang magbigay sa amin. Para na rin ito sa inyong kaligtasan o proteksyon sa baryong to. Kami ang batas dito. Kung sino mang dayong nais kaming pangibabawan sa lugar na ito, pinagagapang namin sa lupa." "Ngayon, ibigay nyo ang hinihingi namin!" Pasigaw na wika ng isa sa mga yon na halos pasuray-suray na. Ganun ba? Sige, tugon ni Bagwis, sabay dukot niya ng natitira niyang pera sa kanyang bulsa. "Oh, eto lang. Kulang to para sa alak at pulutan namin. Yang kasama mo, meron ba yan?" Wika ng lalaki, sabay turo kay Dakila. "Yan na lahat ng pera namin. Wala na kaming may dadagdag pa," sagot ni Bagwis. "Huwag nyo nga kaming pinagloloko!" Salita ng lalaki. Sabay kwinelyuhan si Bagwis. Agad naman yung itinulak ni Bagwis. Sabay sabi niya ng, "Nabigyan na nga kayo. Ang liligalig nyo pa. Kalalaki nyong mga tao. Bakit di kayo magtrabaho? Mga abusado." Salita ni Bagwis na medyo nanggigigil na. Ganun ha? Sambit ng lalaki. Sabay suntok sa kanya nito. Lumapit na din sa kanya ang iba pang kasama nito na may bitbit na mga baseball bat. Agad siyang hinataw ng isa doon. Ngunit nagulat yun nang salagin nyo ni Bagwis gamit lamang ang kanyang mga braso. "Matigas ka ha?" Sambit muli ng isa. Sabay tangkang sapaking ulit si Bagwis, ngunit nagawa niyang saluhin ang kamao nito. Sabay tadyak niya sa sikmura noon. Napabaliktad yun sa lupa habang namimilipit sa sakit. "Mga kasama! Bubugin yan!" Wika nun at utos sa kanyang mga kasama. Si Dakila naman noon ay nanood lang sa kaganapan habang nagtatanggal pa ng tinga sa kanyang ngipin gamit ang tingting habang nakaupo. At yun na nga, pagsugod kay Bagwis ng mga lasinggero, isa-isa siyang pinagsasasapak ng mga ito. Ngunit ni isa ay walang tumama kay Bagwis. At maya-maya pa, gumante ng pagsapak nun si Bagwis. Isa-isa niyang pinagbibigkwasan ng malalakas na suntok ang mga yon. Nagsigapang ang mga yon sa lupa habang putok ang mga labi at may mga pasa sa muka. Tama na! Tama na! Tama na, alis na kami! Patawarin niyo na kami. Gusto lang naman namin na mag-inom kaso wala kaming pambili. Pagmamakaawa ng mga lasinggero kay Bagwis. Magsilbing aral to sa inyo ha. Kalalaki nyong tao, panggaganto ng trabaho nyo. Huwag nyo namang sirain ang imahe ng mga kalalakihan. Magbanat kayo ng buto. Sa susunod na malaman kung umulit pa kayo, ipapakain namin kayo sa mga aswang. Salita ni Bagwis. Aswang? Meron ba nun? Buwang! Uwi ka ng isang lalaki. Abat, hihirit ka pa? Wika ni Bagwis, sabay tangka niyang lapitan muli ang mga ito. Ngunit agad na nagsitayuan ang mga yon at kumaripas na ng takbo.
Takbo! Takbo mga ungas! Sigaw naman ni Dakila. Nang makalayo na ang mga yon, lumabas ang Ale sa tindahan nito. Agad yung lumapit kay Bagwis habang nagsasabi ng, Iho, tao ka ba? seryosong wika ng Ale. Natural. Natural naman po, Ale. Gulat na tugon naman ni Bagwis sa tanong ng Ale. Bakit ho? Halimo ka kasi sa bakbakan. Biruin mo. Tinalo mo sa sapakan ng 6 na lasinggerong yon. Kakaibang lakas mo, iho. Nakakabilib. Wika ng matanda na humanga sa ginawa ni Bagwis. Yun ho ba? Naku, wala ho yun. Talaga lang hong walang puwang sa lipunan ng mga taong abusado at mapanglamang sa kapwa. Mga hamak ng ibang tao para lang sa sariling kagustuhan. Di ho magandang pag-uugali ang ganon. Tugon ni Bagwis. Pero maya-maya, lumapit sa kanila si Dakila. Yan ang tao. Marunong rumispeto at mangbugbog ng abusado. Pumapalakpak pa na wika ni Dakila. Walang yan naman tol eh. Di mo man ako tinulungan. Wika ni Bagwis. Ha? Baka kasi masikmurahan ako eh. Tapos maisuka ko yung ilong ng baboy na kinain ko. Nakakaya naman pag nakita nila, di ba? Tugon ni Dakila. Ayos, tara na nga. Maghanap muna tayo ng matutuluyan sa baryong to. Mamamalagi muna tayo dito ng ilang linggo para masigurado natin na walang masasamang nilalang ang namumugad sa lugar na ito. Wika ni Bagwis. Sige tol, ika nga your wish is my command. Medyo matigas na pagkakasalita ni Dakila. Takot ko na lang, baka bugbugin mo din ako. Dagdag pa nito. Ayos, tara na. Sambit ni Bagwis, sabay akbay kay Dakila. Nagkwekwentuhan sila noon habang nasa daan. May pamustra-mustra pa noon si Dakila sa ginawa ni Bagwis na panggugulpe sa mga lasinggero, hanggang sa matigilan si Dakila nang may nakabangga siyang isang tao. May edad na balbas sarado. Ramdam ni Dakila ang tigas ng katawan noon dahil napaatras siya nang bumangga siya dito. Ano ba? Mag-iingat ka sa dinaraanan mo ha? Baka gusto mong... Salita ng lalaki kasabay ng pamumula ng mga mata nito. Matapos yung gawin ng lalaki, tumalikod na ito sa kanila habang tumatawa ng bahagya. Dahil doon, nagkatinginan silang dalawa at nagkatanguan. Isang pahiwatig na alam na nila ang katauhan ng lalaking yun. Isang aswang. Kaya naman pinamanmanan nila yun kay Ignatius at Nuria para malaman nila kung nag-iisa lang ba ito o may mga kasama pa. Alright, yun mga kabagis ko. Astig nun. Akala nyo sapakan lang pala eh. Ayos lang yun. So part 7 na to ng Bagwis at Dakila. Dahil doon, shout out tayo mga kabagis ko. Shout out po kay Honorable Mayor Hagidorn ng Purok Emelda, Barangay de la Paz. yun, salamat po sa pakikinig. Shout out po kay Gaara Zurida. Shout out din po kay Renato Malata. Shout out po kay Vince Salvatierra at sa asawa niya daw na nasa Kuwait. Shout out po. Shout out din po kay Tita Sarino. Shout out sa iyo John Earl Jocades. Shout out din po kay John Road Parloha o Parlocha. I-correct mo na lang kabagis pag mali ako. Shout out din po kay Jessa TV. Shout out din po kay Mark Rolen JB from Mindanao, Cagayan de Oro City. Shout out din po kay JB ng Kuwait. Shout out din po kay Franaga from Yamama Palace, Riyadh, Saudi Arabia. Shout out din po kay Alicia Canapi from Ivan Canapi. Shout out din po kay Reynold Pales. At pinapa-shoutout niya sina Raymark Pales, kay Jonah,
at saka kay Rose Jane Baksal. Shoutout din po kay Regina Binavides. Shoutout din po kay Baitan Gemma from Saudi Arabia. Shoutout din po kay Imaw Arnaiz Samar. Shoutout din po kay Elsie Alindahaw. Sa Facebook naman, shoutout po kay Renz Francisco. Shoutout din po kay Osorio Chad. At shoutout din po kay Ven Diliosario. Shoutout po kay Pilar Roquepo or Roquepo. Shoutout din po kay Sharwin Susmua. Yun, wala bang nakaligtahan? Yun yung mga nakita ko sa part 6 na nagpapa-shoutout. So iiwang ko muna ang part 7 sa inyo. Salamat sa suportang tunay.